wala akong kausap. Ayan. Hello po, good morning po ulit. Ayan. Sino po ditong hindi pa nakaka-move on sa anniversary? Ayan. Grabe yung pagod, ano? Sabi nga po nung pastor natin kahapon nung kahapon, isramdam niya pa rin po yung pagod, no? Sa ating anniversary, no? Si Lord na po ang magre-reward sa atin noon. Alam natin na walang sayang, ano? Dahil ginawa po natin na yun. Ginawa po natin ang ating best para sa ating Panginoon. Ayan. Amen? Amen? Yan, sige po. Maaari na po tayong tumayo. Sino po dito yung excited pumalakpak sa ating Panginoon? Woo! Papalakpak po tayo. Aawit. Tatalon. No, wala pong bayad po lahat yon. Amen? Pero bago po yan, kamayan po natin ang ating mga kapatid. Ayan. Tayo po ay umikot sa bawat isa. At kamayan po natin ang ating mga kapatid. Yes, Lord! Woo! Hallelujah! Pakita mo, kapatid, yung ngiti, yung joy na nanggagaling sa ating Panginoon. Woo! Praise God! Minsan pa, church! Pagpupuri, pagsamba, tanging sa
makapangyarihan, mapagkailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man, pagkat di ka nagbabago, magpagkailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpagkailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, kapag ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpagkailanman. Rizal pa, Church! Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpagkailanman. Pasasalamatan magpagkailanman. Pasasalamatan magpagkailanman. Palakpak mo ang iyong kamay sa Panginoon. Huwag kang mahiya, kapatid. Thank you, Lord. Buhos ang ulan, umagos at halos malulog na. Umihip ang hangin, pinilit na ako ay itumba. Binalot ng dilim ang langit, kinapos ng liwanag. Matitiwala ko'y hindi matitinag. Pangako mo't aking sandigan at niyaya mo'y lubos. Ambisin mo ang kublihan hanggang matapos ang unos. Paglipas ng pagod at luha, di maaaring huminto ang pagbukal ng pagsamba sa aking puso. Tuloy ang awit, sigaw ng aking puso, nagtagumpay. Lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang dahlia, ito'y walang hukay. Ilog ng papurihan, hindi mapitigil, hindi matuyo. Tuloy, tuloy ang awit para sa'yo. Buhos ang ulan, umagos at halos malulog na. Umihip ang hangin, pinilit na ako ay itumba. Binalot ng dilim ang langit, kinapos ng liwanag. Magtitiwala ko'y hindi matitinag. Pangako mo'y aking sandigan at biyaya mo'y lubos. Ang bisin mo ang kublihan hanggang matapos ang umos.
Paglipas ng pagod at luha, di maaring huminto ang pagbuhal ng pagsamba sa aking puso. Tuloy ang awit, sigaw ng aking pusong nagtagumpay, pagkat lakas mo ang taglay. Tuloy ang tuloy ang dahilya, ito'y walang hukay. Ilog ng umiyan, hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy, tuloy ang awit para sa'yo. Tuloy ang awit, sigaw ng aking puso nagtagumpay, pagkat lakas mo ang taglay. Tuloy ang awit, tuloy ang dahilya, ito'y walang humpay. Ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy, tuloy ang awit para sa'yo. Dahil ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Hindi mapipigil, hindi matutuyo. Hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy, tuloy ang awit para sa'yo. Let's go! Woo! Praise the Lord! Hallelujah! Jesus. Hindi kami magsasawa, Panginoon, na purihin ka, Panginoon. Dahil deserve niyo po lahat, Panginoon, ng aming palakpak. Patuloy kami, Panginoon, aawit sa inyo, Panginoon. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, ang puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo walang hanggan, ang ibig ko'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Di kami magsasawa, Panginoon. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mong walang hanggan, pag-ibig ko'y laging sariwa sa araw
lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Pwede ba nating awitin muli? Sa umaga pagkagising, yes, Jesus. Panginoon, Puso namin, Panginoon, ang bawat isa nararanasan ang iyong kabutihan, Panginoon. Minsan pa, church, sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Ang puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mo walang hanggan. Piling ko'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. church, yung mas malakas. Di ako masasawang purihin ka. Yes, Lord. Hindi kami magsasawa, Panginoon. Awitan ka at purihin ka, Panginoon. Pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Di ako magsasawang Kapatid, sabihin mo yan sa Panginoon. Minsan pa, kapatid. di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka.
kapayapaan. Kapayapaan namumula sa iyo. Kaligayahan na kami sa piling niyo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling niyo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling mo. Kapayapaan nagmumula sa iyo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisip pa, hindi mamalagi sa piling niyo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling niyo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang
po ay maaari na pong siupo. Tayo po ngayon ay dadako sa banal na communion. Sabi po dito sa mga taga-Roma chapter 5 verse 12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Alam po natin at kahit siguro nung bata pa po tayo, naririnig na natin yung story ni Adam and Eve. Kaya most likely po, familiar po tayo. At alam po natin yung story nila na kung saan po binigyan sila ng command ng Lord, especially si Adam po. But because of that, nag-disobey po si Adam and Eve. Kaya po sabi dito, di ba, dahil sa isang tao po pumasok ang kasalanan. Dahil sila po ay nag-disobey, sin entered the world. At dahil po doon, hindi lang po yung kasalanan ang pumasok, even yung death. At dahil po doon, tayo po ay nawalay sa ating Panginoong Jesus. Na kung saan po, sa passage na to po, no, hindi po tayo iniwan ng Panginoon na tayo po ay nasa helpless at hopeless situation. Kundi sa Romans 5:20, ito, lagi din po natin ito naririnig, no? Dahil while we were yet still sinners, Christ died for us. Kaya nga po yung Panginoon natin mismo, siya po yung nag-provide, siya po yung gumawa na ng paraan para ibigay niya po ang kanyang bugtong na anak. Para ang bawat isa po sa atin, di ba, kahit kapapanganak pa lang po sa atin, ay meron na po tayong kasalanan. Kaya po papansinin nyo, di ba? Hindi tayo tinuturuan ng magulang natin, pero meron na tayong kasalanan. Dahil nga po, ito ay namana natin kay Adam and Eve po. And because of that, God Himself sent Jesus Christ, His Son, para po siya ay mamuhay katulad nating mga tao. Hindi lang po siya Diyos, namuhay din po siyang katulad natin, 100%. He suffered and died for our sins. Para po yung ginawa ni Adam, through one man, si Adam po ay nagkasala. Another man, the last Adam, si Jesus Christ po, ay tubusin niya po tayo sa ating pagkakasala. Maibalik niya po tayo sa ating Diyos Ama, or sa original state po natin, on our original state, para ma-restore po tayo na kung saan we are to live eternally with Him. And kaya nga po hindi na po surprising for God the Father na nagkasala po si Adam and Eve. He knew it. He knew it from the start po. Kaya po siya na yung nag-provide ng solution. Kaya po ang Diyos, di ba, si Jesus Christ po mismo, sabi doon sa John 14:6, He is the only way, the truth, and the life. At hindi po tayo makakalapit sa ating Diyos Ama nang hindi po sa pamamagitan ng ating Hesukristo. Kaya po yung pagkakasala po natin, dinala po ito ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Siya po yung nagdala neto, siya yung namatay, siya po yung nag-suffer, at nang siya po yung nabuhay muli. Ng Diyos para sa atin habang dinidistribute po ng ating mga communion servers itong elemento po na ito. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng habang at wagas mong pasinta. Habang walang kakayanan, nasuklian ka ng mabuti sa lahat mo ginawa. Iyakan mo ako sa aking karumihan. Ibibig mo ako nang di kayang tumpasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, at kahit minsan di na bahira ng kabanalan, kawan
kulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa subong biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat magugulan ng abang at wagas mong pagsinta, habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Nakakamdaman ko sa aking kahilingan, ibigin mo ako nang di kayang tumasan. O Diyos ng katarungan at bitiran na kahit minsan di nabahira ng kawalan at kawalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa sa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahira ng kabanalan at kawalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Hallelujah. Thank you, Lord, for your unending grace. Kaya po ngayong umaga na to, let us pause for silence. Tayo po humingi ng forgiveness ng ating Panginoon sa mga nagawa, nasabi natin, naisip na hindi po naging kalooban. Sabi po sa Lucas 22 verses 14 to 20, nang sumapit na ang oras, dumulog si Jesus sa hapag kasama ang kanyang mga apostol. Sinabi niya sa kanila, nagagalak ako na makasama kayo sa hapunang ito bago ako maghirap. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain nito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos. Taas po natin yung mga kopa po natin or yung cups po. Dumampot siya ng isang kopa at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ibinigay iyon sa kanila. At nagsabi, kunin ninyo at ito at paghati-hatian.
Sinasabi ko sa inyo, mula ngayon, hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggat di dumarating ang kaharian ng Diyos. Sige po, atin po i-partake. Salamatan po natin ang ating Panginoon. Panginoon, patuloy kaming nagpapasalamat sa kopang ito, Lord, sa juice na ito na pinartake namin. Alam namin, Panginoon, kung gaano mo kami kamahal. Hindi man namin maarok yung kabuuan nito, pero ramdam namin yung pag-ibig mo, yung dakilang pag-ibig mo sa amin. Katulad nga po ng aming inawit, hindi man kami karapat-dapat, hindi man kami kailangan bigyan ng pansin, pero hindi mo kami iniwan sa hopeless and helpless situation para kami po'y manatili na kami po'y makasalanan, kundi binigyan mo kami ng another opportunity to be with you, another opportunity to know you more. Kaya ngayong umaga na to, as we partake of this communion, patuloy na ginugunita namin ng iyong blood that symbolizes this juice na kung saan po ay ito po ay tumigis, Lord, sa krus ng Calvary. Salamat, Panginoon, dahil yung blood mo na yan ang nagtubos sa amin, Lord, sa amin mga pagkakasala. At salamat, Panginoon, dahil hindi mo kami pinapabayaan at lagi mo kami nire-remind of your great love for us. And then sa verse 19 po, sabi dito, no, i-lift po natin yung ating bread or biscuit. Sabi po dito, dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Verse 20, gayon din naman, dinampot niya ang kopa pagkatapos maghapunan at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. At ang aking dugo ang mabubuhos alang-alang sa inyo. Sige po, atin pong i-partake ng biscuit. Tayo po'y manalangin. Panginoon, patuloy kami nagpapasalamat sa biskit at ang kopa na ito na pinagkalob niyo po sa amin that symbolizes your death and suffering on the cross. Salamat, Panginoon, dahil itong katawan mo ang nabayubay. Instead of us suffering forever, na kami po'y manatili, Lord, until we die, na may kasalanan, ay you have provided a solution. You have provided a way for each and every one of us para muli itong broken relationship na kung saan nagkamali po si Adam, nag-fall into sin si Adam and Eve, ay hindi po kami manatili sa ganong state, but you have provided a way for us para kami po'y manatili nakasakasama nyo dyan sa langit, Panginoon. And we just pray, Lord God, that this communion ay hindi lang po mag-ritualis to every first Sunday of the month, but the message of the cross, yung message of your great love, will always be fresh in our hearts. Salamat, Panginoon, sa sacrifice mo, sa dakilang pag-ibig mo, at patuloy na gugunitain ka namin, patuloy na magpapasalamat kami noon, ngayon, at magpakailanman. Sa aming pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.
8th month na tayo ng 2025. 5 weeks including today, or 5 Sundays including today. Ano na tayo? Makakarinig na tayo ng familiar na kanta. Diba? Ano po yung familiar na yon? Alam kong alam nyo yon. Pero mas familiar po tayo dito. Dumako naman po tayo sa ating tithes and offering. Ayan, kapag nakakatanggap po tayo ng blessing, ano po yung una nating naiisip? For sure dyan, bills. Yan, di ba? Bills, or may mga gusto tayong bilhin para sa sarili natin or para sa pamilya natin. Siyempre, hindi naman po yun masama, di ba? Kaya nga po tayo nagtrabaho para doon. Pero, meron pong paalala si Paul sa atin sa 2 Corinthians 9:11. Babasahin ko po sa Tagalog. Sabi po dito, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin sa kanila. Just a quick background po, no? Ito po ay sulat ni Paul sa mga taga-Korinto dahil sila, noong mga panahon pong yon, ay nakakaranas din ng battle, financially and economically. But Paul commends yung mga taga-Korinto na kahit nahihirapan sila noong mga panahong yon, meron man sila o wala, they still open their hearts and their hands to give sa mga kapatiran na nangangailangan noong mga panahong yon. And nawa mga kapatid, ang prayer natin ay kagaya ng mga taga-Korinto, na maging open yung heart natin to give regardless of the situation. At huwag tayong matakot magbigay dahil sabi nga po sa verse kanina, no, na binasa natin, pinagyayaman tayo ni Lord. Hindi lang para ma-fulfill yung desires natin, kundi pinagyayaman din tayo ni Lord para makatulong sa iba. Your generosity will result in thanksgiving. At dahil dito, patuloy nating masusuportahan ang ating simbahan upang mapalaganap ang salita ng Diyos. Ayan, I encourage everyone po, no, na magbigay ng ating kaloob. Let's offer this one to the Lord. Lord, maraming salamat, Lord God, sa lahat ng blessings na pinagkakaloob niyo sa amin, Panginoon. Hindi kami magsasawa, O God, na papurihan ka, Lord God, sa lahat ng kabutihan mo sa aming buhay. And Lord, I pray, Panginoon, na magmula sa araw na to, Panginoon, help us, Panginoon, to open our hearts, to open our hands, to help others, Panginoon, especially sa mga kapatiran naming nangangailangan, Panginoon, Lord. And Lord, sa mga panahon na nakakaramdam kami, Panginoon, ng pagiging maramot, Lord God. Lord, remind us of your love, Panginoon. Lord, sa mga panahon na sarili lang namin yung iniisip namin, Panginoon. Lord, remind us, Panginoon, that these blessings comes from you, Panginoon, at hindi sa amin. And Lord, remind us, Panginoon, na hindi mo lamang kami binibless para i-keep, Panginoon, kundi, Lord God, makatulong sa iba, Panginoon. Lord, remind us, Panginoon, na hindi lamang kami naririto para sa sarili namin, kundi para sa mga kapatiran namin at sa iyo, Lord God. Lord, maraming salamat. Ikaw ang maitaas, Panginoon, at mapapurihan sa bawat oras ng aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen. How are you? Good morning. Ayan. So kapatid nyo po yan sa Panginoon. And it's so nice to see each and every one of us this morning. So sino po yung nandito po ko nung last week
Nagulat ho ako, yung iba ho ay nawala, nagsiuwian, ano. Pero we have a program po, afternoon po, nung last week, ano. So, anyway, hindi pa naman ho natatapos doon ang ating fellowship. We have still a lot of programs po this coming year. Pero God is good po doon sa ating 9 years po ng kabutihan po niya. Amen po ba? And I'd like to welcome po yung mga kapatid po nating nagbabalik. Yan. So praise God po. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanila. And ilan po sa ating mga kapatid ay nakasama po natin nung LTO days pa, nung ang church po natin ay nandun pa ho sa bandang bridge. No, and praise God po, nandito po sila. Ayan, Tibanch, yan. Praise God po na nandito po kayo. Masaya po kami. And dapat naman ho talagang maging masaya tayo pag nagtitipon-tipon ang mga anak ng Diyos. Amen po ba doon? Amen. Before we begin po yung atin pong message, tayo po muna ay yumuko po at panalangin. Okay? Panginoon, maraming salamat po sa inyong kabutihan. Panginoon, we thank you, Lord, for the protection. We thank you, Lord, for your goodness. We thank you for your love. We thank you, Lord, for your grace. Thank you, Heavenly Father, for giving us our families, our life, your provision for our needs, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil hindi po kayo nagkulang. Salamat, Lord, dinala niyo po kami sa lugar na to upang makapag-worship sa inyo, makapakinig, Panginoon. But all the more, Lord, I pray that you would meet us in our private lives, private time with you. Maraming salamat, Panginoon, sa aming pamilya, sa aming mga trabaho, sa aming mga kapatid sa church. Thank you, Lord, sa aming school. Thank you, Lord, sa mga binibigay niyo, Panginoong encouragement sa amin times of battles, Father God. And I pray, Lord, na magpatuloy po, Panginoon, ang aming paglakad sa inyo. And as we listen to your word this morning, I pray, Lord, that you'd be the one to be magnified, to be lifted up in this place. Maraming salamat, Lord, sa mga kapatiran po namin nandirito ngayon, lalo na po, Lord, yung mga nagbabalik, Panginoon. Dalangin po namin ay maranasan po nila, Lord, yung yakap ninyo, Panginoon, yung pag-ibig po ninyo. At hayaan niyo, Lord, na makakonect po kami sa isa't isa ulit, Panginoon, to glorify your name. Thank you, God, and we bless you and we honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Kanina po, nagulat po ako, no? Kasi si Isabel, sabi niya, 5 weeks na lang, may maririnig na daw tayo mga tunog. And speaking of Christmas season na naman, parang ang bilis, ano? Sino ho dito yung tinitignan na yung, ano ba yung tawag doon? 13-month pay. Woo! Sino dito may mga 13-month pay? Ayan. Sino dito yung ngayon pa lang, pinagpaplanuhan na ninyo kung saan mapupunta ang ating mga 13-month bonus. But I pray na kung ano man po yung mga pangyari po sa atin ngayong birth seasons, ay ang Panginoon pa rin po yung mag-glorify sa atin. Amen po ba? But ngayon pong August 2025 po ay meron po tayong panibagong series which is entitled po Motivated. Okay, motivated. At kailangan po natin yan sa ating buhay. Tama po ba? Kailangan nating ma-motivate. More than just psychology, ay kailangan po natin ma-motivate. Ano po ba yung motivation? Nung ako po ay nag-research, nagbasa-basa ako, ang pinaka-basic po na nakita ko po dito is, ito daw po ay pagiging masigasig. Ito yung pagiging ganado tayo at determinado. We are very enthusiastic and we are being determined. We are very determined to do something that we really want. So kapag tayo po ay motivated, pansin po natin, ginagawa po natin ang isang bagay kasi ine-enjoy natin, gustong-gusto po natin gawin. Tama po ba? Amen. And alam niyo po, marami pong epekto pag tayo po ay motivated, pag tayo po ay encouraged, no? Tayo po ay in our natural lives, in our natural
daily lives, no? Meron po tayo, pag motivated tayo sa ating relationships, yan, ganado tayo, palagi tayo nakikipag-usap, masaya tayo sa pakikipag-usap sa ating pamilya, no? Pag hindi tayo motivated, mainit kaagad yung ulo, di ba? Pag motivated po tayo na nakikipag-usap sa mga tao, sa mga boss po natin, sa mga kliyente po natin, pansinin po natin, maganda po. Di ba? Sino po dito yung mga nagtatrabaho sa public servants? Mga barangay, yan. Yan. Tita Milet, di ba ho, pakikipag-usap sa mga tao, pag may magpapupunta sa barangay, ang dami yung dapat kausapin. And we are really in an advantage state kapag tayo po ay motivated. Pag tayo po ay motivated sa ating financial lives, no? Hindi tayo motivated maglasada o ubusin sa Lazada. Motivated ako ngayon, patingin nga, baka merong sale sa 8/8, August 8, 2025. Pag motivated po tayo na ayusin yung ating financial life, ay makikita po natin na meron po tayong mga magagandang plano. No? Oops, hindi ko kailangan yan. Ito para sa ano, ito. Di ba meron po tayong magandang plano. Ganun din po sa ating physical. No? Pag motivated tayo, medyo magbabawas ako ng rice. No? Dati 5, ngayon 3 na lang. Yan. Okay? Or ito na lang yung kakainin ko. Medyo hindi na ako masyadong iinom ng matatamis para hindi tumaas yung aking sugar. No? Yung aking kape, ito na lang. Motivated kasi po tayo. So, meron pong magandang pangyayari sa ating buhay pag tayo po ay motivated. And not only in the naturals, but also in our spiritual lives. No? Pag motivated po tayong lumalim yung ating relationship kay God, pag motivated po tayong kilalanin pa ang Diyos sa ating buhay, pag motivated po tayo sa pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, ay meron din po tayong ginagawang mga bagay, may ginagawa po tayong mga steps para ito po ay mangyari sa ating mga buhay. And believe me or not, everybody needs to be motivated. Amen po ba doon? Sino ho ba yung mga nadi-discourage dito? Yan, yung parang dumadaan sa pagkalugmok ng buhay. And we really need to be encouraged by the Lord. And last week po, again, we celebrated our 9 years. 9 years of God's faithfulness sa ating church. And kung maalala ko po, I was ordained as a pastor 7 years ago. Ibig sabihin, napunta po ako sa CCOF Marikina, 2 years old na po halos yung church na ito. And na-ordain lang po ako that time, no? 7 years ago. Pero bago po ako maging pastor ng 7 years, for 7 years, ako po ay nag-serve na sa Panginoon. I think I started to serve the Lord and talagang nag-decide ako na ibigay yung buhay ko sa Kanya way back 2007 and 2008. Nasaan po tayo nun? 2007, 2008. So, ayan. So, nakita nyo naman ho, mukhang Bee Gees pa. Di ba? Tapos ho, ayan, nag-start po ako mag-piano. That was 2007 sa church po namin dati. Tapos ho, eto, may kasama, eto, yung may babae dyan. Medyo, nakasama ko po siya sa church dati. Ang tawag ko po sa kanya, Ate Apple. No, Ate Apple sa youth days, ganyan. Yun pala, pinagpe-pray niya na. Nagpe-pray. Yun pala, nagpe-pray na siya for her God's best. And dinala po ako ng Panginoon sa church na po na yan. Hindi naman po para magkaroon ng love life. Hindi po yun ang aking goal. Ang goal ko po is mag-serve kay God, no, matuto mag-piano, tumugtog para sa Panginoon. Tapos po, ito po sa taas na po yan, 2007 po yan, nung pinadala po kami ng aming church doon sa Bataan para mag-minister sa mga youth, sa mga kabataan. No? So pumunta po kami doon and fast forward po, I'm still standing by the grace of God. And hindi lang po ako yung nagsiserve kay God, kasama ko na po yung nasa picture dyan. No, yung dati kong ate, ngayon,
asawa ko na. Oo. Praise God. At binigay po ng Panginoon sa akin ang aking may bahay. No? And for the past 18 years, no? Sa 18 years ko pong nag-start na mag-decide na mag-serve kay God. No? Andun lang po ako. Pag may activity yung church, join ng join. Sige, meron tayong feeding dito. Sige, pasak, go, activity dito. May mga naundoy, relief giving. Sige, go. No? Ano lang po ako noon, parang member na katulad po natin, na nakaupo dyan, pero pag may activity ang church, sige, sama, no? Pero hindi ko po alam na fast forward to 18 years, simula nung nag-decide po akong sundan ng Panginoon, ay dadalhin niya po ako sa ganito pong pagsaserve sa Kanya. And who knows, pakitignan mo ngayon katabi mo kung may parang mukhang pastor ito mukhang missionary ito Di ba? So, kung ano man po yung plano po ng Diyos sa ating buhay, ang pwede ko pong ma-share sa inyo is be faithful sa Kanya. Kasi hindi po natin alam kung ano po yung pwede pa pong gawin ng ating Panginoon. No? So, wag po kayong tumingin sa edad, wag po kayong tumingin sa status natin sa buhay, hindi po doon nakatingin ang Diyos. No? Si Joshua, I think Joshua was called nung siya po ay bata pa, no? Minumold na po siya ng ating Panginoon. Marami pong mga pagkakataon, mga kapatid, na si Lord po ay tumatawag, hindi po siya nakatingin sa edad. But, ang gusto ko pong i-share po sa inyo, bakit ko po ito ipinakita sa inyo? Kasi po, sa 18 years po na itinagal ko sa ministeryo ng ating Panginoon, kaakibat po nito ay marami pong katagumpayan. At marami din pong challenges. Yan. Marami pong pagsubok. Hindi pa laging nasa taas. May times sa ating mga buhay na, wow, praise God, we are on the height of our spiritual experience with God. Pero may mga times na parang nandito tayo sa mababa. And sometimes we really have to be motivated by the Holy Spirit. As we walk and follow the Lord, marirealize po natin na may season po ang ating buhay. Ngayon, nasaan po tayong season ng ating buhay? Nandun ba tayo sa, napakainit ko kay Lord? Or nandun tayo sa season na, Lord, I need you. I need you. I need you in my life. Please motivate me. Please, Lord, give me strength and encourage me. So many times, sa aking buhay pananampalataya for that 18 years, maraming beses po ako nagtanong, Lord, tigil ko na kaya? Balik na lang kaya ako sa dati ko? Parang di ba? Parang kaya? Stop ko na kaya? Stop ko na kaya ang sumunod sa ating Panginoon? But praise God, hindi niya po ito inaalaw sa akin. And until now, hindi po ibig sabihin na ako po ay pastor na, hindi na ho ako kailangan ma-motivate. Kailangan ko pa rin po ng motivation from the Lord. Ganun po sa ating buhay, may kanya-kanya po tayong season. And as we push through doon sa pagkatawag ng Diyos sa atin, mga kapatid, ay kailangan po natin siyang sundin at i-obey po ang Panginoon sa atin. Amen po ba doon? Amen. So, pwede mo bang tapikin ang katabi mo, sabihin mo, keep going. Yan. Keep going, kapatid. Ang Panginoon po ay hindi po tayo iiwanan. Amen po ba doon? Amen. So, ano po ba yung nangyayari kapag ang isang tao ay nawalan ng motibasyon sa kanilang buhay? Sometimes, motivation is linked sa hope or pag-asa, no? But, kapag nawalan ng motivation ang ating mga puso, meron pong epekto sa ating buhay. Hindi lang po sa spiritual, kung hindi po sa ating natural lives. And we will study a story from the Bible coming from the book of Matthew. Medyo mahaba po ito, pero hayaan nyo lang po na basahin ko sa inyo and intindihin po natin itong parabola or parable na sinabi po ng ating Panginoong Hesus. Matthew 25, yan. Matthew
chapter 25, verse 14 to 30. Again, the kingdom of heaven can be illustrated by the story of a man going on a long trip. So maglo-long trip po yung isang lalaki. So anong ginawa niya? He called together his servants and entrusted his money to them while he was gone. Verse 15, he gave 5 bags of silver to one, 2 bags of silver to another, and meron daw po binigay siyang isa doon sa isa. So 3 yung servant niya. Sabi niya, ito, 5 bags of silver, ipapamanage ko sa iyan, 2 bags of silver, no? Ikaw bahala dyan. At yung isa po ay meron lang pong isang bag of silver. Sabi po dito, dividing its proportion to their abilities. Yan. He then left on his trip. So umalis na po siya. Verse 16, the servant who received 5 bags, ano po yung ginawa nung servant na nakatanggap ng 5 bags? Began to invest the money and earn 5 more. Dumoble po yung kanyang ininvest sa kanya. No? Yung kanyang ipinamahala sa kanya. Verse 17, then the servant with 2 bags of silver ganun po yung, ano po yung ginawa po niya? Ganun din. Dumoble po. He also invested it and ito po ay lumago. Sabi sa verse 18, but the servant who received the 1 bag of silver, sabi niya dyan, dug a hole in the ground and hid his master's money. Siguro dito nagsimula yung kisses. Alam niyo ba yung kisses? Yung mabango, naabutan niyo ba yon? Mga kabataan dati. Di ba? Pag nilagay mo daw yun sa posporo na may bulak, dumadami daw yon. So siguro sa isip nito si servant, pag ito itinanim ko, literal, baka dumami. No? Baka dito tumubo yung money tree. Na tinatawag nila. Pero ano pong ginawa ni servant? Siya po ay itinanim niya yung ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang master. Verse 19, after a long time, their master returned from his trip, bumalik na po, and called them to give an account of how they had used the money. Verse 20, the servant to whom he had entrusted the 5 bags of silver came forward with 5 more and said, Master, you gave me 5 bags of silver to invest and I have earned 5 more. No? Sabi niya, Master, ito po yung pinagkatiwala niyo, 5 bags of... Dumoble po, naging 10 bags of silver. The master was full of praise. Andiyan pa ba? Ayan. Ayan. The master was full of praise. Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount. So now I will give you many more responsibilities. Let's celebrate together. So natuwa yung master. And verse 22 and verse 23, ganun din po yung nangyari doon sa servant na 2 po yung binigay sa kanya. Tignan po natin yung nangyari sa verse 24. Then the servant with 1 bag of silver came and said, Master, I know you were a harsh man, harvesting crops you did not plant and gathering crops you did not cultivate. I was afraid I would lose your money, so I hid it in the earth. Look, here is your money back. So, ang ginawa niya, kinuha niya ulit yung itinanim niyang pera. Ito po yung tignan po natin ng attention natin. Yung reaction nung kanyang master. In verse 26, but the master replied, You wicked and lazy servant. If you knew I harvested crops I did not plant and gathered crops I didn't cultivate, why didn't you deposit my money in the bank? At least I could have gotten some interest on it. Bakit? Hindi mo man lang ininvest kung alam mo na babalikan ko yan. Bakit? Hindi mo ininvest sa bangko para at least may konting interest. Diba? So ano po ang sabi niya? You wicked and lazy servant. Then he ordered, take the money from the servant and give it to the one with 10 bags of silver. Yung unang servant. To those who use well what they are given, even more will be given, and they will have an abundance. But from those who do nothing, so mga walang ginagawa daw po,
sa mga ipinagkatiwala sa Kanya, even what little they have will be taken away. No? Ang lesson po dito, sa specific verse na to, kapag tayo po ay naging faithful sa mga malilit na bagay, imposible po na hindi po ito lumago. Sabi po ng Panginoon, kapag faithful tayo, may addition, mag-a-addition pa sa atin. Diba? Pero kapag hindi faithful, sabi niya dito, kahit katiting na meron ka, kukunin pa sa'yo at ibibigay doon sa masipag. No? Verse 30, now, hindi po doon nagtapos. Hindi po kinuha sa kanya yung money. Verse 30, now, throw this useless servant into outer darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Ayan. Ayan, sorry. Ayan. So verse 29, verse 30, now throw this servant, sabi niya, useless servant into the outer darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Ipinatapon pa po yung servant na ito. Marami po tayong matututunan sa story po na ating binasa, and dyan po ikot yung ating pag-uusapan ngayong umagang ito. And we can see that in the story, meron pong tatlong servant, dalawa po dito ay motivated, and isa pong servant ay unmotivated. Bakit ho natin masasabi yan? No? And the story began with an illustration of God's kingdom through parables. Makita po natin doon sa verse na binasa natin, inihantulad po yan sa kingdom ni God. And sino po yung kingdom ni God? Yung church, yung kanya pong church na darating po. Ano? Kaya nga po, when we pray Our Father in heaven, di ba, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Diba? Ibig sabihin po, meron pong kingdom, and naihantulad po ito doon sa mga servants na story na parable na to with the servants. Yung owner po, yung boss po doon sa story represents our God. Si God po yun. No? And those three servants represents us. Tayo pong mga nagsuserve sa ating Panginoon. Tayo pong sumusunod sa ating Panginoon. We serve the Most High. Otherwise, kung hindi po mananampalataya or tagasunod yung mga three servants, hindi po sila tinawag ng ating Panginoon. Tama po ba? So basically, meron po tayong tatlong servant or follower ng ating Diyos. Yung story po natin, nakita naman po natin, in-entrust po ng Diyos yung kanyang kayamanan or 5 bags of silver, 2 bags of silver, and 1 bag of silver. Notice po, nasa verse 15, balikan po natin yung verse 15. Ayan, verse 15. Kung papapansin po natin dito, he gave 5 bags of silver to one, 2 bags of silver to another, and 1 bag of silver to the last. Meron pong last portion dito, sabi niya dyan, dividing it in proportion to their abilities. He then left on his trip. Napakahalaga po nitong maliit na to kasi ibig sabihin yan, sa ating mga buhay, mga kapatid, the Lord will equip us and entrust us with something that we can handle. Hindi ho pwede na bibigyan ka ni God ng responsibility